Magandang hapon sa inyong lahat. Today is March 25, 2024. Before we start our prayer, we will have the song Jesus above all name. Sige. Above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Tapos na. Now, we have the declaration prayer, Psalm 91. Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. These I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety. He is my God, and I trust Him. For He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection. Do not be afraid of the terror of the night, nor the arrow that flies in the day. Do not dread the disease that stalks in the darkness, nor the disaster that strikes at midday. Though 1,000 fall at your side, though 10,000 are dying around you, this evil will not touch you. Just open your eyes and see how the wicked are punished. If you make the Lord your refuge, if you make the Most High for your shelter, no evil will conquer you, no plague will come near your home. For He will order His angels to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands, so you won't even hurt your foot on a stone. You will trample upon lions and cobras. You will crush fierce lion serpents under your feet. The Lord said,
I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they call on me, I will answer. I will be them in trouble. I will rescue and honor them. I will reward them with a long life and give them my salvation. Amen. Good evening. I will share about relics of Romanism. Ayan. Yan, okay. Yan, yan. Yan, okay. Puro po dito. Yan. Relics of Romanism. The deceptions and inconsistency with which Romanism has been flocked for centuries. Among the most highly venerated relics have been pieces of the true cross. The cross of Christ was carried by one individual. Are we to believe that these pieces miraculously multiplied as when Jesus blesses the loaves and fishes? Several churches claim to have their own thorns other than water pots used by Jesus in the miracle of Cana. Bali, ito kasi yung relics of Romanism. Dito kasi sinasabi dito na katulad no, yung di ba yung pinako si Jesus Christ nung siya, sinasabi nila yung throne daw, yung mga damit, yung kung ano yung ginamit ni Jesus Christ nung before, yung dati, kahit na yung mga sinuot niya, yung cross, sabi nga nila, yung cross daw nandoon daw sa sa Roman eh. Huh? Oo, sabi nila original daw yon. So kiniklaim nila na lahat ng ginamit ni Jesus Christ noon before, yung pinako siya, yung damit, ultimo pako, ultimo yung niya ng yung basket ng loaf na nag-produce siya ng maraming fish at saka ng mga loaf ng mga bread, nandoon din daw sa kanila. So, lahat ng ginamit before paspas pa, di ba, katulad nun sa Israel, sabi nila, ito yung damit ni Jesus Christ nung baby siya. Nandun din daw yung crib na sila. So, meaning, lahat daw ng ginamit niya before, nasa kanila. So, ini-intend nila na yung lahat ng ginamit ni Jesus Christ before is miraculous. Pero ang nila dito is, yung parang bakit napunta sa inyo? Hindi kasi nila kasi parang ang nangyari dito is na sila parang na pinag-aralan daw nila na ito pala, ito yung galing talaga, yung pinaka-original galing kay Jesus. Ultimo nga yung hammer ni Joseph, nandoon din daw sa kanila Sabi nila. Tapos katulad nun yung si Gabriel, 'di ba, pumunta siya nun kay Mary. Kasi sinabi niya sa kanya, ultimo yung pakpak daw ni Gabriel, yung angel na yun, meron din daw sila, nasa kanila din. So, lahat ng past na nangyari before, meron silang, kumbaga natago daw nila, nakuha daw nila, kumbaga nahukay nila, or yung iba, andito yung, nakita nila, natagpuan nila. Pero, ang nangyari kasi dito, nahuli, na pinag-aralan nila na, katulad nun yung kay Gabriel na, hindi pala siya pakpak ni Gabriel, yung sinasabi nilang pakpak daw yun. Kumbaga, ang nangyari is, pakpak pala ng ostrich. Hindi totoo. So, hindi daw totoo yung, puro fake. Kaya nga hindi sila naniniwala na nandoon sa kanila yung cross, na sobrang miraculous daw. Kasi nga, sobrang nila dun na, talaga sila, yung faith talaga nila doon, nila Tapos yung mga, kasi di ba katulad dito sa atin, parang nilagay nila sa, yung pinaka, nila na naka-museum, na naka-glass pa nga yan, para hindi mahawakan ng mga tao So, meron silang ganon, na, kasi nga, nila na, ito ang totoo, ito yung galing kay Jesus. Pero, pinag-aaralan nila na hindi naman din pala. Which is kasi nga pinag-aralan nga ng iba na, ay, hindi naman pala totoo na galing pala yun doon, ultimo nga yung pakpak, hindi rin pala. Yung lahat ng kiniklaim nila na galing kay Jesus, galing kay Mary, sabi nga nila, yung buhok nga ni Mary, meron din sila di ba, iba-iba nga, sabi nga nila, bakit yung sa iba may brown, may black, may gold, iba-iba ang kulay So, hindi mo malaman kung ano talaga kulay ng buhok ni Mary. Kasi iba-iba Iba-iba yung nila, merong sabi nila ganito kulay, may ganito.
parang kiniklaim ng ibang bansa, kiniklaim sa Egypt na, eto yung kulay, ito yung totoo. Sabi nila gano'n. Pero hindi naman din pala. Kasi nga wala pa sila, hindi napatunayan na doon galing. Kasi hindi nga nila maano kung saan galing si Mary eh. Di ba? Hindi nga nila alam kung anong lahi niya eh. Hindi kumbaga saang ano ba siya tawag dito? Ano yung kaninununuan ni Mary, hindi nga nila alam. So, kiniklaim nila na nandoon sa kanila. Ganun ang nangyari. Kaya dito, i-share ko sa inyo yung yun yung ano nila, kumbaga dito sa chapter na to, yung mga relics nila, yung mga relics of Romanism na yung mga sinasamba nila na mga ganto na miraculous na nagamit ni Lord, is yun yung sinasamba nila, parang inaano nila kasi nga sinabi nila yun yung kay Jesus. So yung mga tao naniniwala. So sinasamba nila, alam nila miraculous yun eh. Pero napatunayan ng iba na hindi totoo. Kaya share ko sa inyo yung God is John 4 verse 24. God is Spirit, and those who worship Him must worship in the Spirit and truth. Kumbaga sa Tagalog Bible, yung sinasabi dito is ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sinasambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kumbaga dito, nagsasabi dito sa John 4 verse 24, ang pagsamba kay Jesus, hindi daw through cross, through throne, or kung ano. Kasi sasambahin mo si Jesus spiritually, hindi kung ano yung tao, or kasi nakita mong tao, or bagay na kung ano-ano. Kasi ang connection daw sa Kanya, hindi sa mga yun, hindi sa mga bagay na yun. Which is, spiritually, kung ano yung paniniwala mo at yung belief mo kay Lord, yun ang papaniwalaan mo, hindi sa mga bagay kung ano-ano man na sinasabi nilang nagamit mo na miraculous, which is hindi naman daw dapat. Ang pagsamba mo kay Lord, ang pagsamba mo kay Lord, spiritually paniniwala mo sa Kanya, hindi sa ibang tao, hindi sa ibang bagay. Yun ang i-share ko sa iyo. Yes, hindi mo pwedeng i-focus yan. Kailangan ang connection mo kay Lord spiritually. Spiritual. Yes, direkta sa Kanya, walang sino man, walang anumang bagay na magkokonekta sa inyo, kundi yung paniniwala mo, yung faith mo kay Lord, at kung ano ang ano mo sa Kanya, pagsunod mo sa Kanya. Yun lang po, share ko. Thank you. Thank you, Ann. Well, ay, ito po. Ako'y nagpapasalamat sa pagmamahal ng Diyos na patuloy na bumabalot sa aking buhay. Sa bawat pagsubok, alam kong siya ay kasama ko, nagtuturo at naggagabay sa aking tungo sa kanyang kaulooban. Walang silatang sapat upang maipahayag ang aking pasasalamat sa Kanya. Salamat, Panginoong Hesus. Hallelujah. Purihin ka at sambahin, magpakailanman. Sa iyong pagmamahal sa akin at sa aming lahat na naririto. Ngayon naman po ay dadako tayo sa pagpapatotoo. Amen. Amen. Lord. Ako ay lubusan na nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos sa aking buhay sa pamamagitan ng Kanyang walang hanggang pagmamahal. Pinadama niya sa akin ang Kanyang biyaya at awa sa pamamagitan ng Jesucristo, aking tagapagtanto, na ang Kanyang pag-ibig ay hindi matatawaran at walang katulad. Sa bawat araw na binibigay niya ako ng hininga, ako'y naabutan ng Kanyang pagmamahal. Ang bawat pagbubukas ng aking mga mata ay isang paalala ng Kanyang kabutihan sa kapangyarihan, sapagkat sa bawat sandali ang Diyos ang nagpapakita sa akin, sa Kanya mga himala sa aking buhay. Sa Kawikaan 3:5-6, sinasabi ng Biblia, magtiwala ka sa Panginoon sa buong puso at huwag kang manalig sa sarili mong karunungan. Kilalanin mo
siya sa kanya sa lahat ng mga lakad. Ituturo niya ang iyong mga landas. Ito ay isang pangako na patuloy na nagpapasalaala sa akin na ang dapat ko pagkatiwalaan ang Diyos sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Sa pagkilala sa Kanya at magiging sensitibo sa Kanyang boses sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, siya ang nagtuturo sa akin ang tamang landas na dapat kong tahakin. Hallelujah. Amen. Thank you, Amen. Lord. Amen. That's it. Listen. Prayer. Amen po. Salamat. Maraming salamat, Sister Gorgonia. Hallelujah. Manalangin po tayo, Panginoon. Salamat sa iyong walang sawang pagmamahal at biyaya. Patuloy mo kaming gabayan at patnubayan sa aming mga landas. Tulungan mo kaming maging sensitibo sa boses ng banal na Espiritu upang ang aming mga buhay at landas ay magiging matuwid sa iyong pangharapan. Sa kasangalan ni Jesus namin. Amen. Thank you po, Lord Jesus. Hallelujah. Amen. To God be all glory, praise and honor to the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Thank you, Holy Spirit. Mangyari, manalangin tayo bago ako magsimula upang walang masayang na kahit anumang bagay na pinaparating ng Panginoon sa ating ngayong araw. Okay. Ama namin nasa langit, salamat sa biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Ngayong araw, pinabati ka namin at nagpapasalamat sa pagkakataon na ito upang makapagtipon at makapagbahagi ng iyong salita. Tulungan mo kaming makinig ng buong puso at isip at gabayan mo kami na walang kapahamakan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga minahal kong mga anak at kapatid, maging aking sister wife, mga minahal kong kapatid sa Panginoon, sa pagpatuloy ng ating pag-uusap, nais kong isaalang-alang ang mahalagang katotohanan ng walang anumang hatol o panlilinlang. Maaari na kayong umupo. Maaring humiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Tayo ay lubos na nailigtas at na malaya mula sa anumang hatol o panlilinlang. Sa Roma 8:1, sinabi ng Apostol Pablo, kaya't ngayon walang anuman ang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Ito ay isang malaking katibayan ng kahalagahan ng ating pagkakaugnay kay Jesus. Sa Kanya lamang natin maaaring makamit ang tunay na kalayaan mula sa mga salot ng kasalanan at pagkakawali. Hindi tayo dapat nagpapakaalipin sa mga pananaw ng mundo o sa mga hatol ng tao, sapagkat sa ating pagkakaugnay kay Kristo, tayo ay hindi na kailanman mahatulan o malilimutan ng Diyos. Isa sa mga halimbawa na ating
ng kung paano natin may pahayag ang kahalagahan ng pagiging malaya mula sa hatol o panlilinglang ay sa sitwasyon ng isang taong nagbabago ng kanyang buhay matapos siyang magbalik loob sa Diyos. Halimbawa, isang dating adik na nahulog sa pag-aabuso sa druga at krimen, ngunit sa biyaya ng Diyos, nagsimula siyang magbago at magbagong buhay sa pamamagitan ni Hesukristo. Kahit na ang ilang mga tao sa kanyang paligid ay patuloy na humahatol sa kanyang mga nakaraang pagkakamali, ang kanyang pagkakasama kay Jesus ay nagbibigay sa kanya ng lakas at pag-asa. Sa tulong ng Espiritu Santo, siya ay hindi na nahuhulog sa mga dating bisyo. At nakakamit ang tunay na kalayaan mula sa pagkakaalipin sa kasalanan. Bukod dito, maaari rin nating ipahayag ang kahalagahan ng walang anumang hatol sa ating pagkakasama kay Jesus sa konstikto ng ating taong naghihirap sa kalungkutan at pangungulila. Halimbawa, isang taong nagdadalamhati sa pagkawala ng isang mahal sa buhay at nagtatanong kung bakit pinapasan niya ang ganitong uri ng pagsubok sa pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas. Maaari nating ipahayag na sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at biyaya, tayo ay hindi iniwan o pinabayaan ng Diyos sa gitna ng ating kalungkutan at pangungulila. Sa halip, tayo ay pinayagan ng Diyos na malampasan anumang mga pagsubok sa pamamagitan ng kanyang lakas at presensya sa ating buhay. Sa mga nabanggit na halimbawa, mahalaga na maunawaan ng ating mga kapatid sa pananampalataya na ang pagkakasama kay Jesus ay pagdudulot sa atin ng tunay na kalayaan mula sa hatol ng panlilinglang ng mundo. Mga minahal kong kapatid sa Panginoon, hindi lamang dapat nating unawain ang katotohanan ng walang hatol sa mga nasa kay Hesukristo, kundi mahalaga rin na maunawaan natin kung sino ang talagang hinahatulan ng Diyos. Sa kanyang salita, pinapakita ng Diyos na ang mga taong hindi tumatanggap kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas, ang siyang hinahatulan. Sa Juan 3:18, sinabi ni Jesus, ang hindi sumasampalataya sa Kanya ay hinahatulan na datapwat ang sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos na si Jesus ay hindi hinatulan. Ito ay nagpapahayag ng ang pagtanggi sa biyaya at kaligtasan na inaalay ni Jesus ay nagdadala ng hatol at paghihiwalay sa Diyos. Sa pag-unawa sa konstikto ng walang hatol sa mga na kay Jesus, mahalaga rin na may paliwanag natin na ang Diyos ay hindi nagbibigay ng kahulugan sa ating buhay base sa ating mga pagkakamali o naggawang mabuti. Sa halip, ang kanyang pag-ibig ay lubos at walang kondisyon. Sa Roma 5:8,
sinasabi, datapwat ipinagtanggol ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sapagkat nang tayo ay mga magkasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa ating ikabubuti. Ito ay nagpapahayag ng kanyang pag-ibig para sa atin ay hindi nakabatay sa ating mga gawa, kundi sa kanyang sariling pagmamahal at biyaya. Kailangan ding bigyan diin na ang pagtanggap kay Jesus bilang ating tagapagligtas ay hindi lamang tungkol sa ating kaligtasan mula sa parusa, kundi higit sa lahat, ito ay tungkol sa relasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagtanggap sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Tayo ay tinatawag na maging mga anak ng Diyos at maging bahagi ng Kanyang pamilya. Sa Juan 1:12, sinasabi, datapwat sa lahat ng tumanggap sa Kanya, sa mga nagsisimpalataya sa Kanyang pangalan, ay binigyan siya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ito ay nagpapakita ng ating pagtanggap kay Jesus ay nagbubukas ng pintuan sa isang bagong buhay at ugnayan o relasyon sa Diyos. Ngayon, mga kapatid, at sa lahat ng narito at nakikinig, maaari po ba nating ipahayag sa ating mga labi ang ating pagtanggap sa Panginoon Jesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas? Ipahayag po natin sa ating mga labi. Repeat after me. Panginoong Hesus, Panginoong tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Sabihin po natin, Amen. Hallelujah. Sa pagtanggap natin kay Jesus, tayo ay tinatawag din na maging mga mananampalataya at tagapagpatutuo sa Kanyang pangalan sa pagiging mga alagad ni Jesus. Tayo ay inaatasan ipahayag ang Kanyang mga aral at magdala ng liwanag sa mundo. Sa Mateo 5:14-16, sinabi ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Hindi maaaring itago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang bundok. At hindi rin ninyo itinitago ang isang nakasinding ilaw sa ilalim. Sa halip, inalalagay ninyo ito sa mataas na lugar at ito ay magbibigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Gayon din, hayaan ninyong ang inyong liwanag ay magliwanag sa mga tao upang makita nila ang inyong kabutihang gawa at purihin nila ang inyong Ama sa langit. Ito ay nagpapakita na ang ating pagtanggap kay Jesus ay may kaakibat na tungkulin na magbahagi ng Kanyang liwanag at pag-ibig sa mundo. Sa makatuwid, kapag tayo ay nananatiling matatag sa ating pananampalataya at sa ating pagkakasama kay Jesus, tayo ay nagiging bahagi ng Kanyang plano para sa kaligtasan ng sangkatauhan at pagkakilala sa mundo. Sa Kanyang pag-ibig, kaya't mahalaga na tayo ay magpatuloy sa ating pagsunod sa Kanya at maging mga tagapagdala ng Kanyang mensahe sa anumang sitwasyon o pagkakataon
sa ganitong panahon na paraan, tayo ay patuloy na maglingkod bilang mga instrumento ng kanyang kapayapaan at pag-asa sa mundo. Sa oras na ito, Ama namin, magmanalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa oras na ito, aming dama ang iyong walang hanggang pagmamahal at biyaya sa amin. Biyaya sa amin. Tinatanaw namin Tinatanaw ang iyong namin kabutihan at pagpapatawad na kahit kami ay nagkukulang at nagkakasala, hindi mo kami iniwan at patuloy mong inaakay sa iyong kabanalan. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataon na hindi namin nasunod ang inyong kalooban. Sa mga sandali kami ay nagkukulang sa aming pagmamahal at paggalang sa iyo bilang iyong mga anak. Humihingi kami ng tawad sa lahat ng mga kasalanan na aming nagawa laban sa iyo at sa aming kapwa. Tinatanggap po namin si Jesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Kami ay magpapakumbaba sa iyong harapan at magpapahayag ng aming pagmamahal, pananampalataya sa Kanya. Itinataguyod namin ang aming pagsunod sa iyong mga aral, hindi dahil sa aming kakayahan, kundi dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagtataguyod sa amin. Panginoon, alam namin na sa pamamagitan ng inyong dakilang pagmamahal, kami ay magbabago mula sa kaluwalhatian patungo sa kaluwalhatian. Hinihiling namin na patuloy mong gabayan at palakasin ang aming pananampalataya upang maging isang instrumento ng iyong pagpapala sa bawat isa. Pinasasalamatan din po namin ang iyong anak na si Kristo na nagbigay ng kanyang buhay upang kami ay maligtas at maging malaya sa kasalanan. Kami ay nagpapasalamat sa kanya, sa kanyang walang kapantay, sakripisyo, sa kanyang pag-ibig na hindi nagmamaliw, at sa banal na Espiritu, aming gabay at tagapagligtas, aming pinasasalamatan sa pagtuturo sa amin ng iyong kaharian at pagpapalakas sa aming mga puso at isipan. Naway patuloy kang aming pagpapalain, Ama, at patuloy kaming gabayan sa aming paglalakbay sa iyong landas. Sa ngalan ni Jesus Kristo, aming tagapagligtas, at lahat ay magsasabi ng Amen, at Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Jesus. Thank you, God. Thank you, Yahweh. Thank you, Jesus. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Maraming salamat, Lord, sa lahat-lahat na biyayang patuloy mong binubuo sa amin sa araw-araw. Hallelujah, Lord God. Thank you and God bless everybody. Thank you, Lord. Salamat.